Mga kaibigan, maligayang pagdating sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa House of Lies. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Cinema Insight English. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Paano kung ang taong pinakamamahal mo ang siya ring unti-unting sumisira sa pamilya? Sa mundo ng House of Lies, walang lihim na nananatiling nakabaon magpakailanman. Sa simula, tila payapa ang Tor Campo family. Nakaupo si Greg sa grand living room, pagod ang mga mata, nakatitig sa liwanag na parabang lumalaban sa mga digmaang hindi na niya alam kung paano tatapusin. Sinubukan ni March na muling buuin ang pamilya. Salamat. Kahit paano buo na ulit ang pamilya, bulong ni Greg. Ngunit mabigat ang sagot ni March. Hindi ako ang dahilan, Greg. Ikaw ang pumili na pagsamahin sila. Sapagkat sa pamilya, hindi sapat ang pagmamahal. Kailangan ding harapin ang mga kasalanan ng nakaraan. Samantala, nilamon ng galit si Thea. Walang pera, walang kasama, itinaboy ng pamilya. At ang pinakamasakit, natuklasan ni Edward na siya ang dahilan kung bakit muntik nang mamatay si Greg. Mula roon, nagsimula ang kaguluhan. Sa isang madilim na gabi, lumapit si Thea kay Aldrin. Bumuhos ang ulan, kumalabog ang mga yapak. Ang mga mata ni Aldrin ay nagliliyab sa puot na matagal nang naipon. Ang puot ng isang taong pakiramdam ay hindi kailanman nabibilang. Tulungan mo ako. Pakiusap ni Thea, mahina ngunit desperado. Ngumiti si Aldrin ng malamig. Sa Tor Campo, basura ka lang. Tumahimik si Thea, ngunit mas mabigat ang kondisyon. Tutulungan kita, pero may kapalit. Mula roon, nagsimula ang tunay na panganib. Hindi na pera ang layunin ni Thea, hindi na paghihiganti lamang. Gusto niyang tuluyang wasakin ang pamilya, lalo na si March. Habang lumalalim ang kanilang sabuatan, nanatiling walang alam ang Tor Campo family. Sa isang construction site, magkasamang nagtrabaho sina Edward at March. Biglang lumitaw si Thea, malamig ang mga mata, mahigpit ang hawak sa bakal na tubo. Sa ilang segundo, ibinagsak niya ito. Edward, umalis ka, sigaw ni March. Tumigil ang oras. Halos madurog si Edward, halos mawala. Ngunit sa huling sandali, nakaligtas siya. Lalong dumilim ang kwento, ang lihim na kasunduan ni Thea at Aldrin, ang pagkakasala ni Greg, at ang desperadong laban ni March upang iligtas ang pamilya. Bawat hakbang ay papalapit sa trahedya. At lumabas ang katotohanan. Hindi na nakapagtago si Thea. Unti-unting natuklasan ng pamilya na siya ang nasa likod ng lahat. Habang tumitindi ang tensyon, lalo siyang naging desperado. Sa huli, nahuli siya ng pulis. Nagsimula ang interogasyon. Takot na mabulok sa kulungan, binanggit niya ang isang pangalan, Aldrin. Si Aldrin ang nag-utos. Tumahimik ang silid. Maging si Greg ay hindi makapaniwala. Siya ba talaga ang utak o isinakripisyo lamang ni Thea si Aldrin upang iligtas ang sarili? Masusing naghanap si Greg, ngunit nanatiling matatag si Aldrin. Tahimik niyang itinanggi ang lahat. Kung gugustuhin kong tapusin ang Tor Campo, matagal ko na itong ginawa. Isang simpleng linya, ngunit sapat upang magdulot ng kilabot, sapagkat madalas, ang pinakadelikado ay hindi ang mga sumisigaw, kundi ang mga tahimik na unti-unting gumigiba sa'yo. Ngunit akala ng pamilya, iyon na ang pinakamalala. Hindi nila alam na mas madilim pang dagok ang paparating. Mula sa nakaraan, muling lumitaw ang lihim ni Raina. At ang lihim na yon ang tuluyang sumira sa natitirang dangal ng pamilya. Nagsimula sa isang simpleng notification. Magkasamang nakaupo sina March at Raina sa drawing room nang lumapit ang kasambahay, nanginginig, hawak ang telepono. Madam, maganda po kayo. Isang sulyap sa screen at gumuho ang mundo ni Raina. Sa social media, kumalat ang kanyang lumang mga larawan, mga imahe kasama
ang mga lalaking nais na niyang burahin sa alaala. Muling nabunyag ang kanyang madilim na nakaraan. Ngayon, mas mabigat ang mga tanong. Si Aldrin ba talaga ang utak o isinakripisyo siya ni Thea? Kaya bang protektahan ni Greg ang pamilyang unti-unti nang gumuho? At malalampasan ba ni Rhina ang bigat ng nakaraan na ayaw patawarin ng mundo? Sapagkat sa House of Lies, ang pinakadelikadong unos ay hindi mula sa labas, kundi ang mga lihim na matagal nang nakabaon sa loob ng tahanan. Sa House of Lies, tuluyang bumagsak ang mundo ni Regina. Nakaupo siya, nanginginig, nangingilid ang luha, puno ng hiya at takot. Takot na sa isang iglap ay mawawala ang respeto ng lahat. At nangyari nga, kumalat ang balita na parang apoy. Mga bulong sa opisina, malulupit na tingin, walang awang komento. Sapagkat madalas, mas mabilis humusga ang lipunan kaysa umunawa. Habang si Regina ay nakikipaglaban sa kanyang hiya, dalawang tao ang lihim na nagdiwang, Thea at Aldrin. Para sa kanila, hindi sapat na masira ang pangalan ni Regina. Gusto nilang tuluyang gumuho ang buong pamilya. Bawat ugnayan, bawat alaala, bawat pag-asa. Sa kanyang silid, umiiyak si Regina habang si Greg ay nakatayo sa labas ng pinto. Hindi siya makapasok, hindi makapagsalita. Bilang asawa, alam niyang naghihirap si Regina. Bilang lalaki, sugatan ng kanyang pride. Mahirap tanggapin na ang minamahal ay may buhay na hindi niya kailanman nalaman. At dito isinilang ang pinakamahirap na tanong. Hanggang saan kayang tiisin ng isang pamilya ang bigat ng mga lihim bago ito tuluyang mabasag? Nang mabunyag ang madilim na nakaraan ni Regina, nagsimulang gumuho ang pamilya. Lumitaw ang tanong, kung alam mo ang pinakamalalim na lihim ng mahal mo, patuloy mo pa ba siyang mamahalin? O unti-unti kang lalayo? Ngunit habang lahat ay abala sa iskandalo ni Regina, si Aldrin ay nagplano ng mas mapanganib. Ang kanyang galit ay hindi na makatao. Ito'y puot ng isang taong wala ng konsensya. Isang madilim na gabi, lumitaw si Aldrin sa harap ni Regina, Paulo at Edward. Walang babala, walang awa. Lumapit siya kay Regina, nagliliyab ang mga mata sa galit. Bago pa makagalaw ang iba, sinubukan niyang saktan si Regina. Sumigaw sina Paulo at Edward, nagkagulo. Dumating si March, hinila si Edward palayo upang mailigtas. Sa sandaling iyon, malinaw, gagawin ni March ang lahat upang protektahan ng pamilya. Ngunit tuluyan nang nawala ng kontrol si Aldrin. Hinarap niya si Paulo, ibinuhos ang taon-taong puot. Hindi tayo tunay na magkapatid. Tumigil ang mundo. Ibinunyag niyang anak lamang siya ng dating asawa ni Walter, hindi tunay na Torcampo. Ang sugat na yon ang matagal nang gumugulo sa kanya. Lumaki siyang parang anino sa pamilya. Ngayon, nagkaroon ng saysay ang kanyang galit. Ngunit sapat ba yon upang wasakin ang lahat? Upang manakit? Upang pumatay? Umiiyak si Regina. Nagulat sina Edward at Paulo. At dumating ang trahedya. Bumagsak si Regina, duguan. Sa sandaling iyon, may namatay din sa loob ni Greg. Sa kanyang mga mata, unti-unting nawala ang buhay ng minamahal niyang asawa. Pagsapit ng gabi, tahimik ang buong bahay. Tanging mga hikbi at mabigat na katahimikan ang naroon. Ang tahanang minsang puno ng pagmamahal ay naging pugad ng dalamhati. Ngunit hindi doon natapos. Habang lumulubog sa kalungkutan ng pamilya, hinabol ng batas si Thea. Akala niya makakatakas, ngunit siya'y nagtaksil. Ang kaibigang pinagkatiwalaan niya, si Aldrin, ang siyang nagtulak sa kanya sa kapahamakan. Sapagkat may mga taong kapag nilamon ng galit, nawawala ang lahat ng awa. Kahit para sa mga taong minsan nilang ipinangakong poprotektahan. Dito tuluyang nabunyag ang tunay na kalikasan ni Aldrin. At habang nagluluksa ang Torcampo family sa pagkamatay ni Regina, mas madilim na laban ang nagsimula. Laban para sa katotohanan, laban sa nakaraan, laban sa mga sugat na maaaring tuluyang magwasak sa buong pamilya.
Tahimik ang gabi, mahina ang ulan. Sa loob ng kotse, nanginginig ang mga kamay ni Thea habang paulit-ulit niyang tinatawagan si Aldrin. Balisa, puno ng takot. Mahina niyang bulong. Hindi mo pwedeng iwan ako. Ngunit malamig ang tinig ni Aldrin sa kabilang linya. Walang pakialam. Para bang wala siyang halaga. Mabuhay man o mamatay. Doon na unawaan ni Thea ang nakakatakot na katotohanan. Isa lamang siyang piyesa sa laro ng paghihiganti ni Aldrin. At kapag wala ka ng silbi, madali kang itatapon. Samantala, nakaupo si Greg sa madilim na Torcampo Mansion. Hawak ang larawan ni Regina. Tahimik ang kanyang mga luha, walang sigaw. Ngunit ang katahimikan ang pinakamasakit. Naalala niya ang mga sandali kasama si Regina. Simpleng hapunan, maliliit na usapan bago matulog. Mga araw na akala niya'y hindi mababasag ang pamilya. Ngunit isang lihim, isang maling tiwala, sapat na upang wasakin ang lahat. Habang si Regina ay bumagsak sa trahedya, si Aldrin ay lalong nilamon ng puot. Hindi na nawala ang kanyang galit kay Paolo, sapagkat palagi niyang naramdaman na iba ang trato sa kanya. At ang pinakakatakot na katotohanan, kapag ang isang tao ay naniniwalang wala na siyang natitirang mawawala, doon siya nagiging pinakamapanganib. Sa isang liblib na lugar, muling nagharap sina Aldrin at Thea. Nanginginig si Thea, halos lumuhod, nagmamakaawa. Tinulungan kita, ginawa ko ang lahat. Ngunit malamig ang mga mata ni Aldrin. Walang pagsisisi, walang awa. Doon tuluyang naunawaan ni Thea na hindi siya kailanman naging kapareha, kundi isang piyesa lamang na pwedeng basagin anumang oras. Lumalim ang gabi. Bago siya makatakbo, marahas siyang sinaktan ni Aldrin. Bumagsak si Thea, duguan sa malamig na sahig, halos mawala ng malay. Umalis si Aldrin ng kalmado. Para bang walang nangyari, para bang walang buhay na may halaga sa kanya. Ngunit gaano man katalino ang tao, hindi kailanman nananatiling nakabaon ng katotohanan. Unti-unti, lumitaw ang ebidensya laban kay Aldrin sa kamay ng mga pulis, mga saksi, bawat galaw, at mga pagkakamaling hindi niya napansin. Lahat nagsama-sama upang ibunyag ang katotohanan. Samantala, pilit na pinanghahawakan ni March ang basag na pamilya habang si Edward ay nanahimik. Nagbago ang kanyang pananaw sa buhay sapagkat nakita niya mismo kung paano winawasak ng puot ang isang pamilya. At ang pinakamasakit, ang mga bata, yaong minsang nangarap ng masayang tahanan, ang unang nabasag nang gumuho ang lahat. Dumating ang umagang hinihintay ng lahat. Pinalibutan ng pulis si Aldrin. Sa unang pagkakataon, hindi na siya makapangyarihan, hindi na siya kontrolado. Tahimik siyang nakatayo habang lumalapit ang mga opisyal. Nang kumalabog ang posas sa kanyang pulso, nakahinga ng maluwag ang Torcampo family. Ngunit si Regina ay hindi na maibabalik. Ang trauma ay hindi mabubura. Ang oras na winasak ng kasinungalingan at pagtataksil ay hindi na maibabalik. Nakatingin si Greg kay Aldrin, puno ng galit ang mga mata. Ngunit mas malalim pa roon ang pagsisisi. Sapagkat gaano mo man kamahal ang pamilya, kapag nilamon na ng lihim, puot at paghihiganti, wala nang maililigtas. Ngayon, iniwan ng House of Lies ang pinakamabibigat na tanong. Kung ang isang tao ay lumaki sa pagtanggi at puot, may pagkakataon pa ba siyang magbago? O darating ang araw na sisirain niya ang lahat upang patunayan na hindi siya natalo? Kung ikaw si Greg, mapapatawad mo ba ang taong sumira sa iyong pamilya? Kung ikaw si Regina, matatagpuan mo ba ang lakas na mabuhay sa kabila ng paghuhusga ng lipunan? At kung ikaw si Thea, hanggang saan ka dadalhin ng inggit at kawalan ng pag-asa? Sapagkat sa House of Lies, ang mga lihim na matagal nang inilibing ay siyang tunay na sumisira sa pamilya mula sa loob. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.